Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. Dahil sa Kanya, naging perfect ang tingin sa atin ni Almighty Father. So bago pa man si Jesus Christ na ipako sa cross, namatay, and after 3 days nabuhay siya, magmuli, nagpapatawad na siya ng kasalanan ng tao. So, God din, si Jesus, like the Almighty Father. Dahil ang Diyos natin ay nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Ang Diyos ang makakapagawa lang nun, ang makapagpatawad ng mga kasalanan ng tao. At yun ay si Almighty Father, si Jesus Christ. At ang Holy Spirit, ang siyang kasakasama natin lagi. Ang Holy Spirit ang ipinadala ni Jesus para sa atin. Si Almighty Father, ipinadala niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ naman, ipinadala naman niya sa atin ang Holy Spirit to help us. Ganon din si Almighty Father, no? Para i-save tayo, maging example natin si Jesus, ipinadala niya si Jesus para sa atin. So Jesus is also God like the Almighty Father. So Matthew chapter 9 verse 6, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. May authority si Jesus to forgive sins. So hindi siya prophet. Yung iba nagsasabi, prophet si Jesus. Hindi siya prophet. Kung si John the Baptist, no? Sabi ni Jesus is more than a prophet. Di ba? Sabi ni Jesus dito sa Luke chapter 7 verse 26, but what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. Yun ay si John the Baptist. Kung si John the Baptist ay more than a prophet, how much more si Jesus Christ? Na the only begotten Son of the Almighty Father. Kasi hindi ko matanggap na ang iba nagsasabi na hindi Diyos si Jesus. Kung sinasabi mo na hindi Diyos si Jesus, isa kang Antichrist. Hindi mo sinusunod si Almighty Father. Yun ang nakalagay dito sa Bible. Na pinadala niya si Jesus, may power and authority si Jesus. At yung kingdom ni Jesus, established on earth na, done deal na. Kahit nasa prophecy pa lang, done deal na yon. Kung sinabi ni Almighty Father, done deal na yon. Nandito sa Old Testament and nasa New Testament, done deal na yon. Alam niyo yung done deal, no? Tapos na yon. Mangyayari yon. Ang hindi mag-e-end ang kingdom ni Jesus Christ. Sinabi yun ni Almighty Father. Dahil si Jesus Christ, ibinigay niya yung sarili niya sa atin at mahal na mahal niya si Almighty Father. Sinunod niya si Almighty Father. Nagpakumbaba ang Diyos para i-save tayo. Naging kasakasama natin dito sa mundo nung sa nila Matthew, nila ng mga apostles, kasama nila. Naging kaisa ng mga tao. Nakaramdam si Jesus ng pain, sorrow, emotionally, physically, no? Gaya ng mga tao. At napagwagyan ni Jesus Christ ang mundo, victorious siya, kaya tayo victorious din dahil kakapit tayo kay Jesus Christ. So yung nagsasabi na prophet si Jesus Christ, hindi nagbabasa ng Bible yon.
Kaya kung makikita mo dito sa mga prophetic books dito sa Bible, nandito si Jesus Christ, lagi. Hindi lang nakalagay yung kanyang pangalan. Hindi pa kasi siya ipinapanganak dito sa Old Testament, hindi pa siya nagiging tao. Kasama siya ni Almighty Father. Nagbibigay na si Almighty Father ng mga clue or hints, no? Through his prophets, gaya nitong si Daniel. So last time, ang binasa natin was Daniel chapter 7. Yung Daniel chapter 7, nakapanaginip ng si Daniel ng 4 beasts, yung 4 kingdoms. So yung first 3 kingdoms, yun kasi yung nakapag malaking contribution sa mundo, no? Nakapag-iba at malaking sinakop. Maraming casualty. At maraming mga invention na nagawa. Yung first 3 kingdoms dito sa panaginip ni Daniel. Kaya tinatawag na beast, no? Kasi ang nature kasi ng beast or ng mga animals ay selfishness. Basta lang sila makakain, basta lang pang kanila lang. Kaya beast, no? Selfishness, greediness, ganon. Ganon ang mga animals. So itong Daniel chapter 7, napanaginipan din ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2. Pero yung panaginip naman ni Nebuchadnezzar, nakalimutan niya, pero ibinigay ni Almighty Father kay Daniel at interpret naman ni Daniel kay Nebuchadnezzar. Kaya kampante si Nebuchadnezzar kasi siya yung kanyang kaharian, yung kingdom niya, yun yung first beast, yun yung gold head, no? Kung nabasa niyo sa Daniel chapter 2. Kaya nabaliwala na yung panaginip niya na yun, naintindihan na niya. Kasi siya yung golden, yung head na gawa sa gold. Pero makikita natin doon na 4 na part ng body yun, ano? Isa head, tapos yung isa from chest and arms, tapos from belly up to the upper part of the legs, tapos yung the other, yung pinakahuling kingdom or yung pinakahuling parte was legs and toes. And then natapol or nasira yung statue na yon. Ang nakasira ng statue na yon ay isang bato. Yung bato na yon, stone, sinisimbolize ni Jesus. Okay? Si Jesus yon. The stone the builders rejected has become the cornerstone or the capstone. That's Jesus. Kaya nga, di ba yung stone na yon lumaki, naging mountain? Kasi yun ang kaharian ni Jesus Christ. Lalaki ang kaharian ni Jesus Christ. May establish dito sa mundo. Yun ang magiging New Jerusalem na nasa Book of Revelation. Ngayon, dito naman sa Daniel chapter 7, di ba nabasa ninyo? Dito naman sa Daniel chapter 7,
Verse 26, but the court will sit and his power will be taken away and completely destroyed forever. Verse 27, then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey Him. Ito si Jesus Christ, yung kingdom ni Jesus Christ. So nakikita na ninyo, no? Yung comparison ng Daniel chapter 2 tsaka Daniel chapter 7. So dito ngayon tayo sa Daniel chapter 8. Iba namang vision itong nakita ni Daniel. Nung time naman ito na naging vision niya, 3rd year of King Belshazzar's reign. Pangatlong taon. Yung sa chapter 7, 1st year, no? Unang taon ng panunungkulan or pagiging hari ni King Belshazzar. Ito namang next vision niya ay pangatlong taon naman. Sa buhay pa nito si King Belshazzar. Kasi 'di ba pinatay na si King Belshazzar ni Almighty Father kasi wicked. At saka binastos ni King Belshazzar si Almighty Father. Kakaiba naman tong vision ni Daniel. Ang dami kasi nakabukas ko na ano. Na tabs. So, basahin natin Daniel chapter 8. In the 3rd year of King Belshazzar's reign, I, Daniel, had a vision after the one that had already appeared to me. So, nung una, di ba, yung vision niya ng 4 na beast or 4 na animals. Ito naman, iba naman ang vision niya na to. Ito ay nakita niya or naging vision niya nung ikatatlong paghahari ni King Belshazzar. In my vision, I saw myself in the citadel of Susa in the province of Elam. In the vision, I was beside the Ulai Canal. So kung i-check natin yung citadel of Susa in the province of Elam na binabanggit ni
Daniel dito, yung vision niya, nandun siya sa Citadel of Susa o nasa lugar ng Susa, nasa probinsya ng Elam. Ngayon, nung i-check natin kung saan lugar ito ay nasa foot ng Zagros Mountains near the bank of the Karkekor River in the Khuzestan region of Iran sa ngayon. Pero ito ang unang civilization, ang Sumerian civilization. Yun ang ram with 2 horns. I looked up, and there before me was a ram with 2 horns, standing beside the canal, and the horns were long. One of the horns was longer than the other, but grew up later. So, itong Sumerian civilization, dito galing si Abraham. Kasi itong Citadel of Susa, province of Elam, dito rin yung city, yung di ba doon galing si Abraham? Hindi niya ba alam doon galing si Abraham? At saka si Lot, yung mga ninuno ni Abraham, doon sila nagka-stay. Pinaalis sila ni Almighty Father doon at binigyan ng lupa. So, pinalipat sila sa Israel. Na tinatawag ngayong Israel. Pero, originally, nakatira si Abraham sa Ur. Kung check nyo yung Bible, sa Ur nakatira si Abraham. Pati yung kanyang mga tatay, pati si Lot, na kanyang pamangkin. So, kasali si Abraham sa Sumerian civilization. Ur was a city in the region of Sumer, southern Mesopotamia, and its ruins lie in what is modern-day Tel el-Mukayyar, Iraq. According to the biblical tradition, the city is named after the man who founded the first settlement there, though this has been challenged. So, di ba nakalagay sa Bible, Ur? Okay? So, dito galing si Abraham, Sumerian civilization. Yon ang ram with 2 horns. I watched the ram as it charged toward the west and the north and the south. So, inihalin tulad sa ram yung Sumer, yung Sumerian civilization, malawak. Unang-unang civilization sa mundo after Noah, no? After Noah, nagkaroon ng mga tao sa Sumer. Kasi di ba naghiwa-hiwalay na sila kasi nagkaroon ng yung Noah, tapos yung sa Tower of Babel, tapos nun, naghiwalay na sila. Humiwalay. Sumer. No animal could stand against it and none could rescue from its power. It did as it pleased and became great. So Sumerian civilization. So, yung Sumerian civilization, marami ring mga naimbento na nakapagbago ng mundo. Yung sa kanila nag-umpisa yung mass-produced pottery. Para meron silang factory ng pottery. No? Doon sila pagawa ng madami. Tsaka yung marunong na rin silang magsulat. Meron na silang sariling form of communication through writing. Pictographs ang tawag. Drawing. Meron silang hydraulic engineering. Chariot also, no? At saka yung plowing, pagtatanim, naghuhukay sa lupa, may gamit na pang-araro. Textile mills. Dati, mga tao, sarili-sarili silang gawa ng mga damit, pero dito sa Sumerian, meron silang mga tagagawa ng damit. Mills, textile mills. Mass-produced bricks.
metallurgy, mathematics. So maraming contribution ng Sumerian civilization. As I was thinking about this, suddenly a goat with a prominent horn between its eyes came from the west, crossing the whole earth without touching the ground. Ngayon, may dumating naman na isang civilization. Sinisimbolize naman ito ng isang goat. With a prominent horn between its eyes, came from the west, crossing the whole earth without touching the ground. It came toward the two-horned ram I had seen standing beside the canal, and charged at it in great rage. I saw it attack the ram furiously, striking the ram and shattering its two horns. The ram was powerless to stand against it. The goat knocked it to the ground and trampled on it, and none could rescue the ram from its power. So napaka-powerful ng goat. Kaya natalo ang Sumerian civilization, nawala ang Sumerian civilization. Yung dalawang horn ng ram, Akkadians and Mesopotamians. So yung ram, he conquered the west, north, and south. Naging great shot, kaya walang makakapag-pigil sa kanyang paglago, yung ram, no? Yung Sumerian civilization. Tsaka matagal yung kanilang pag-reign, yung kanilang civilization, 2,000 years. Bago pa ang Babylonians. After nun, di ba dumating yung goat? Yung goat na merong sungay between its eyes. So yun, ang sisimbolize nun ay yung ancient Egypt. Egyptian civilization. Ancient Egypt civilization. So marami rin ginawa ang Egyptian civilization, ano? Inimpluwensya ng Egyptian civilization ang buong mundo. Kaya nga meron ding pag-aaral tungkol sa Egyptology kasi nga malawak yung ancient Egyptian civilization. Tsaka up to now, di ba, hindi pa rin tapos aralin yung mga pharaohs tungkol sa mga paghuhukay sa lugar sa Egypt. Kasi marami pang nadidiscover ang mga tao. Kaya nung time na yun, great natalo ng ancient Egyptian civilization ang Sumerian civilization. Hindi naman talaga nag-away yung Sumerian civilization or yung ram at saka goat. Pero ibig sabihin itong it attacked, natalo na yon sa pamamagitan ng kanilang mga itinayong or itinatag na mga bagay. Kaya natalo ang Sumerians. The ram was powerless to stand against it. The goat knocked it to the ground and trampled on it, and none could rescue the ram from its power. And the goat became very great, but at the height of its power, the large horn was broken off, and in its place
4 prominent horns grew up toward the 4 winds of the heaven. So, nung nasira yung large horn ng Egypt, kasi nga, nabali, no, yung Egypt. Pero, nagkaroon ng 4 na prominent horns. Ano ngayon yung 4 na prominent horns na yun? Yun yung 4 kingdoms na nakadating. Yung first 3 kingdoms nakadating na Babylonian kingdom, Persian kingdom, Roman empire, at saka yung isa pa hindi pa dumarating. So yun yung 4 prominent horns na, kasi yung 4 kingdoms na yon or yung 4 empires na yon, lahat nakabase sa Egypt. Naintindihan? Kaya yung goat dun nakabase. Naintindihan ba? Ako na nakakaintindihan yung sabi ko. Nakabase yung 4 na empire, gaya ng mga laws, nakabase sa Egypt. Yung kung ano yung Egypt noon, pero naiba ang pangalan sa ngayon, ano, nung time ng Babylonian Empire na iba, nung time ng Persian Empire na iba, nung time ng Roman Empire na iba, at yung parating na empire ngayon na iba rin. Pero yung pinaka-gist or yung pinaka-meaning or pinaka-buod or pinaka-source, Egypt ang source. Nagkakaintindihan tayo, no? Or ako lang nakakaintindi? Kaya yung 4 prominent horns doon galing sa Egyptian civilization. Nawala man yung large horn, yung Egyptian civilization na pinaka-main, pero nagkaroon siya ng branches. Nagkaroon ng 4 prominent horns. Yun nga yung 4 na empire. Out of one of them came another horn, which started small but grew in power to the south and to the east and toward the beautiful land. This is the verse 9. Dito sa verse 9, out of one of them came another horn. Doon sa 4 horns na yon, sa isa ron, merong lumabas na isa pang horn. So, yung pinaka-last horn, yung paparating na empire, doon manggagaling yung another horn. So, umpisa, maliit lang siya, pero lalaki siya, but grew in power to the south and to the east and toward the beautiful land. Ano tong beautiful land? Kung check natin yung Book of Revelation, no? Merong hindi pa dinivulge sa atin or dinisclose sa atin sa Book of Revelation. So makikita ito sa Revelation chapter 10 verse 4. And when the 7th thunder spoke, I was about to write, but I heard a voice from heaven say, seal up what the 7 thunders have said, and do not write it down. Merong hindi ipinasulat, si Jesus Christ. Inutusan niya yung angel na sabihin kay John na wag isulat kung ano yung narinig. Wag isulat, wag ilagay sa Book of Revelation. So ito yun. Sa verse 9. At saka dito sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3. And I saw an angel coming down out of the heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. And he threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations anymore, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. So, nagtataka kayo, nakabound na si Satan, no? Nahuli na siya, tinali na siya, naka-chain na siya. Pero,
1,000 years ang stay niya ron, tapos papakawalan siya. Magtataka kayo, bakit papakawalan pa si Satan? Nahuli na siya. No? Nakalagay sa Revelation chapter 20 to. Verse 1 to 3. Ito ngayon yon, itong Daniel chapter 8 verse 9. Ituloy natin na sa Revelation chapter 20 verse 7 to 10. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. So ulitin ko, ito yung Daniel chapter 8 verse 9. Out of one of them came another horn. So, masisira, no, yung empire na paparating na yung may lalagyan kayo kung magpapalagay kayo ng mark of the beast, masisira yun, ano? Pero may mga tao pa kasi na matitira. May mga remnant pa doon na matitira. Kasi yung mga anak ng mga anak, syempre, hindi pwede pang lagyan ng mark yung mga babies, ganon. Yung mga nasa tiyan pa, mga buntis. Tapos, meron pa kasing kahit yung nanay may mark. Halimbawa, may buntis. Hindi siya, paano mo malalagyan ng mark yung buntis? Yung baby sa loob ng tiyan. So, may maipapanganak pa. Kung yung nanay, mawawala na kasi may mark siya ng beast, no? Pero may mga anak, may buntis. Naintindihan ba? Kaya yung mga na ipinagbubuntis na yun, magiging tao pa rin yun. Kaya nga, meron pang another horn na lalabas. Which started small but grew in power to the south and to the east and toward the beautiful land. Diba nakalagay din sa Book of Revelation na habang nakabound si Satan, yung mga saints or mga kasama ni Jesus Christ nakatira na sa New Jerusalem. Kaya nakalagay dito, toward the beautiful land. Kasi, kaya beautiful land na binabanggit dito, kasi nga, nakatira na, naibaba na ang New Jerusalem. Okay? It grew until it reached the host of the heavens, and it threw some of the starry host down to the earth and trampled on them. So it grew until it reached the host of the heavens, and it threw some of the starry host down to the earth and trampled on them. So ito itong verse 10 na to, ito si Satan, napunta si Daniel sa past. So siya yung napunta si Daniel sa past, tapos ito yung si Satan. It grew until it reached the host of the heavens and threw some of the starry host down to the earth and trampled on them. So yung mga fallen angels ang binabanggit dito. May mga nakasamang yung starry host, yun yung mga fallen angels. It set up itself up to be as great as the commander of the army of the Lord. Yung bataan ni Satan, yung kanyang mga fallen angels, nag-set up sila, no? It took away the daily sacrifice from the Lord, and his sanctuary was thrown down. Binastos nila. Because of rebellion, the Lord's people and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. So, nasa labas sila ng beautiful land. Itong mga tao na to na nagrebel. Because of rebellion, the Lord's people and the daily sacrifice were given over to it. Nakikita nyo ba yung gusto kong i-explain? Na merong dito sa Revelation na may mga tao pa na nasa tiyan na wala pang mark, na walang mark of the beast,
maglalaki pa yon. 1,000 years na nakakulong si Satan. No? Nakabound siya. 1,000 years yon. So, may mga tao pa rin na madadami pa din. Pero yung time na to, dystopian na. Hindi na mas, kasi ngayon yung technology maayos, di ba? Pero itong after kasi na masira itong mundo, meron pa rin mga tao, pero dystopian na hindi na maganda yung technology kumpara sa ngayon. Pero may mga tao pa rin na magkakasalanan. May matitira pa din. Dahil nga, yung mga ipinagbuntes na walang mark of the beast. No? Nakakaintindi ka na sinasabi ko. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to him, "How long will it take for the vision to be fulfilled? The vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that causes desolation, the surrender of the sanctuary, and the trampling underfoot of the Lord's people." He said to me, "It will take 2,300 evenings and mornings. Then the sanctuary will be reconsecrated." So magkakaroon ng away pa din, ano? Yung holy people, pati yung mga fallen angels na may mga tao na naniwala pa rin kay Satan. Habang naka-bound si Satan, meron pa din, no? Na mga magiging masama na tao. Kaya nga nakalagay dito, it will take 2,300 evenings and mornings, then the sanctuary will be consecrated. Ire-consecrated pa din. So ito yung nakatago na hindi binanggit ni John sa Book of Revelation na hindi pinapabanggit ni Jesus Christ. Kasi overwhelmed na tayo dito sa Book of Revelation. Overwhelmed na tayo. Marami ng tao hindi nakakaintindi ng Book of Revelation. Kaya hindi na kaya may mga bagay ito na hindi na binanggit. Kasi overwhelmed na tayo. Pero binanggit dito sa Book of Daniel. Ngayon, gusto ni Almighty Father, malaman din natin, no? Kasi overwhelmed na tayo. Makakahanap lang nito yung naghahanap kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. While I, Daniel, was watching the vision and trying to understand it, there before me stood one looked like a man, and I heard a man's voice from the ulay calling Gabriel, "Tell this man the meaning of the vision." So si Gabriel, siya si Angel Gabriel, no? Inutusan siya na sabihin kung ano ang ibig sabihin ng vision ni Daniel. As he came near the place where I was standing, I was terrified and fell prostrate. "Son of man," he said to me, "understand that the vision concerns the time of the end." So ito na nga yung kasama sa Book of Revelation. Understand the vision concerns the time of the end, or the end of times. While he was speaking to me, I was in deep sleep with my face to the ground. Then he touched me and raised me to my feet. He said, "I'm going to tell you what will happen later in the time of wrath, because the vision concerns the appointed time of the end." Yung vision, concerned yon sa oras ng katapusan. Oras ng katapusan, no? Concerned yon or nakabase yon sa katapusan ng oras ng mundo na to. The two-horned ram that you saw represent the kings of Media and Persia. So, ito ang pagkaka-explain ni Angel Gabriel. Sinasabi ni Jesus Christ kay Angel Gabriel na nare-relay naman ni Angel Gabriel kay Daniel. Kings of Media and Persia. Yung kings of Media and Persia, ang media, ang ibig sabihin ng media, middle, no?
Tapos, ang ibig sabihin naman ng Persia ay divided into halves. So, hindi kumpleto. No? Itong horned ram, yung Sumeria, parang, ano siya, hindi pa siya kumpleto, yung Sumerian civilization. Kahit marami siyang mga naki-contribute sa mundo, hindi pa siya kumpleto, iba siya, no? The shaggy goat is the king of Greece. Ano ang ibig sabihin ng Greece? Kasi hindi mo gagawing literal yung king of Media and Persia at saka yung king of Greece. Hindi literal. Kasi ang Bible, allegory ito, and at the same time, may mga figures of speech. No? Alam naman ninyo yun, di ba? Na para ma-explain mabuti, pero ang makakaintindi lang ay kung sino ang bibigyan ni Almighty Father ng wisdom and understanding. So, yung unang kingdom or yung unang empire, Sumerian Empire, time of discovering the world pa to, yung Sumerian civilization. Kaya nga, king of Media and king of Persia, ibig sabihin middle ground, or lukewarm pa, hindi pa kompleto, or divided pa, hindi pa siya kompleto. Tapos, yung king of Greece naman, ito naman, ang Greece naman ay, kung i-check nyo, no, yung Greece, sometimes tinatawag siyang Hellenic. At yung Greece din ay, kung i-check nyo, yung mga tao na mahilig mag-isip, yung galing sa Greece, no? Paano ba yun? Yung psychology, lahat ng yun, yung mga tao, mga pagkakadebatehan, mahilig silang i-hone ang kanilang intelligence. Yung Greece, nung time na yon, hindi ko lang alam sa ngayon. At yung Helen means Helios. Helios is sun. So, dito, sa King of Greece, ano na sila, bukas na yung isip nila, alam na nila ang kanilang gagawin, ini-enhance nila yung kanilang utak, no? Pero kasi dito sa Media, King of Media and King of Persia, hindi pa sila ganun fully develop yung kanilang isip tungkol sa iba-ibang mga ideas ng mundo. Ngayon, dito naman sa King of Greece, develop na yung kanilang isip. Ito ang ibig sabihin nun, ano? Nakakaintindi kaya, Jesus? Kaya nga, and the large, basahin ko the verse 21, the shaggy goat is the king of Greece, and the large horn between its eyes is the first king. So, yung first king nga ay yung Egyptian civilization, ancient Egyptian civilization. The four horns that replace the one that was broken off represent four kingdoms that will emerge from his nation but will not have the same power. So, yung four kingdoms na yon, nabanggit na nga natin sa panaginip ni Daniel, yung Babylonian, Persian, Roman, and yung parating na kingdom. In the latter part of their reign, when rebels have become completely wicked, a fierce-looking king, a master of intrigue, will arise. So, yung after ng yung beast tsaka yung false prophet na darating na itinapon sa fire na nakalagay dito sa Book of Revelation, meron pang darating. Kasi nga, itong si Satan, nakabound siya at papakawalan uli after 1,000 years. So, magkakaroon na naman ng isa pa. No?
fierce-looking king, a master of intrigue, will arise. He will become very strong, but not by his own power. He will cause astounding devastation and will succeed in whatever he does. He will destroy those who are mighty and holy people. He will cause deceit to prosper, and he will consider himself superior. When they feel secure, he will destroy many and take his stand against the prince of princes. So, makikipag-away na naman siya. Kaya nga dito, di ba, when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. Magkakaroon na naman ng away. So, hindi sa atin binabanggit sa Book of Revelation kasi nga, masyado na tayong overwhelmed. Na nakalagay dito, diba? Do not write it down. May mga bagay pa na hindi pinasulat si Jesus. So, ito yun. Pinapakita sa atin dito na meron pa. So, sa time na to, syempre matagal ng panahon na si Satan ay nakabound. Kasama na tayo ni Jesus. Okay? Kaya hindi tayo mag-aalala sa panahon na to na binabanggit na nakalagay dito sa prophecy. Kasama na tayo ni Jesus dito. Kaya wag na tayo mag-aalala. So, ang mga descendants to, yung mga taong makakasama dito na magiging dystopian ang ating mundo. Alam niyo yung dystopian, ano? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng dystopian? Kung ngayon, maganda yung may internet, meron tayong mga electric cars, ganon. Tapos meron tayong magagandang lugar, mga tourist destination. Pag dystopian era na, wala nang ganon. Kung nakakakita kayo ng movie na, ano ba yung example ng dystopian? Alam niyo yung Mad Max na movie, yung parang puro alikabok, yung mahirap ang buhay. Ganito dito. Kasi nakalagay diba dito sa Book of Revelation, hindi yung mga masisira, hindi na maitatayo uli. Pero nakalagay na dito sa Book of Revelation, yung time na to, nakalagay na yung New Jerusalem. So, doon tayo nakatira sa New Jerusalem. Pero may mga tao pa na kailangan pa nilang masave, kailangan pa nilang may mag-decide, pero may mga tao pa rin na masasama. At pag pinakawalan si Satan, magkikipaglaban na naman siya. He will cause deceit to prosper and he will consider himself superior. May maloloko na naman si Satan ng mga tao. Pag pinakawalan siya, when they feel secure, he will destroy many and take his stand against the prince of princes. Yet he will be destroyed but not by human power. Madidestroy na si Satan. Not by human power. Sino lang ang makakapag-destroy? Si Jesus Christ. The vision of the evenings and mornings that has been given you is true, but seal up the vision, for it concerns the distant future. Sa future mangyayari. So, ngayon wala pa yung mark of the beast, no? Hindi pa tayo nalagyan ng mark of the beast yung mga tao. Hindi natin alam kung kailan. And then, after na magkaroon ng mark of the beast, darating si Jesus Christ. At kukunin na niya yung kanyang mga faithful followers. So, dito sa ito, distant future na to. So,
hindi tayo dito makakasali. Pero, ibinanggit ito dito para malaman natin. Sa verse 27, I, Daniel, was worn out. I lay exhausted for several days. Then I got up and went about the king's business. I was appalled by the vision. It was beyond understanding. So si Daniel, napagod. Sobrang overwhelmed siya sa kanyang vision. Kaya nahiga siya, matagal siyang humiga, I lay exhausted for several days. Nakahiga siya, pagod siya, physically pagod siya. Kasi kung maiintindihan mo yung Book of Revelation, siya kay mga prophecy, nakakapagod. Kasi kung makikita mo no yung mangyayari, kung mababasa mo, kung naiintindihan mo yung mga mangyayari, mapapagod ka. Kasi nga itong word ni Almighty Father, saka na Jesus Christ, itong Bible, buhay ito. Then I got up and went about the king's business. I was appalled by the vision. It was beyond understanding. Hindi pa rin maintindihan ni Daniel. It was beyond understanding. Kasi nga, it pertains to the distant future. Kasi itong si Daniel, nasa Old Testament siya, no? And ang tagal, hindi niya maintindihan kasi nga sobrang tagal ang inilakad ng oras. So ngayon, bakit natin naiintindihan? Oras na para maintindihan natin. Para alam natin, aware tayo. Hindi ito ipinapaintindi sa atin para mawalan tayo ng lakas ng loob. Ipinapaintindi sa atin ni Almighty Father to para malaman natin na tayo ay victorious. Tinutulungan tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na lalong kumapit sa kanila at panghawakan natin ang mga salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil kung ano ang mga nakasulat dito ng mga prophecy, mangyayari ito. So ngayon, alam na natin kung ano yung nakasealed sa Book of Revelation. At kasi, minsan kasi magtatanong ka, bakit itinabip si Satanas? Papakawalan, nahuli na siya, di ba? Nagtatanong kayo. Nasa back of your mind ba yun? Nasa back of your mind ba yun na nagtatanong kayo? Nahuli na siya? Tinali na? Nasa bottomless pit na? Bakit papakawalan pa after thousands of years? So, andito na yung kasagutan. Pinapakita sa atin ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Dahil hindi na niya isinama dito sa Book of Revelation dahil overwhelmed na tayo. Kung si Daniel napagod, tayo pa kaya? Kung si Daniel affected, tayo pa kaya? At ipinapaintindi sa atin ni Almighty Father to para purihin natin siya at pasalamatan. Dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Gusto niya tayong maging aware. Dahil ituturing niya tayong family. Si Almighty Father. Kaya nga ang tawag niya sa kanyang mga creation, sa atin, na kanyang mga kawangis, ginawa niya tayo in His image and likeness. Dahil mahal niya tayo,
Itinuturing niya tayong family. Kaya nga, yung sa mga lineage, di ba? Yung Jew kasi, hindi naman yung religion eh. Yung Jew, yung pagiging Jew, hindi yung religion. Family kasi yon. Galing yun kay Judah. No? Hindi religion yon. Ngayon, tayo, since hindi tayo kalahi ni Judah, masisave tayo because of Jesus Christ. Didikit tayo kay Jesus Christ. Yun lang ang way for us to be saved. To have faith in Jesus Christ. So, bakit mo sasabing prophet si Jesus Christ? Eh, si Jesus Christ ang nagpakilala sa atin, the Almighty Father. Nagpapatawad ng kasalanan, si Jesus Christ. At yung kingdom niya magre-reign forever. At siya ang ibinigay ni Almighty Father, power and authority. Binigyan siya ni Almighty Father. Kaya nga, kahit sa Book of Daniel, nandito siya. Book of Revelation, nandito rin. Si Jesus. Sa Book of Psalm, nandun si Jesus. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, ako yung sinusulat ng mga prophets. Dati, sa Old Testament, ako yun. Sinasabi ni Jesus, di ba nabasa natin? So si Jesus, God siya natin, King of Kings, Lord of Lords, Savior and Redeemer. At nire-reveal niya sa atin ang salita niya at ang salita ni Almighty Father kasi sabi ni Jesus, the Father and I are one. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun din ang sasabihin ni Jesus. Dahil kaisa ng puso ni Almighty Father, si Jesus. Sinusunod niya si Almighty Father ni Jesus. Itong Bible, no? Sinasabi ng iba, myth to. Hindi ito myth. Nakita nyo naman, nakalagay si Abraham galing sa Ur. No? Pag i-search mo ang Ur, nasaan ang Ur? May lugar na Ur. So, ang si Satanas, binubulag niya yung mga tao, inililigaw niya. Marami siyang mga bagay na inililigaw. No? Inililigaw niya yung mga tao sa lugar, inililigaw niya yung tao sa oras, inililigaw niya yung tao sa pag-iisip. Marami siyang maraming way si Satan to deceive us. Pero hindi siya magwawagi kay Almighty Father. Hindi siya magwawagi kay Jesus. Kaya lagi natin pupurihin si Jesus Christ for His great love for us. At saka, tingnan nyo, no? Dito sa 1 John chapter 4, verse 16, God is love, and whoever abides in His love, abides in God, and God abides in Him. Nakalagay, God is love. And ngayon, si Jesus, He represents the love of God. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. So si Jesus, no, yung si God ay punong-puno ng pagmamahal. At yung naipakita ni God yung kanyang pagmamahal nung pinadala niya si Jesus sa atin para ma-save tayo. Ngayon, yung pagmamahal na yon, it covers a multitude of sins. So yung pagmamahal na yun, si Jesus. Nakakatanggal ng kasalanan, si Jesus. 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins.
So, yung kasalanan natin, ang nakakatanggal nun ay ang pagmamahal. Sino nagre-represent ng pagmamahal ni Almighty Father para sa atin? Si Jesus Christ. So habang nandito pa tayo, meron pa tayong chance to trust God, to give our lives to Him, to deny ourselves. Pray always to the Almighty Father and to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Ask natin ang guidance ni Jesus through the power of the Holy Spirit. Nag-work pa rin ang Holy Spirit in our midst. Promise si Jesus Christ yun. Hindi man natin nakikita ang Holy Spirit. Kasama natin. Alam natin. Because we have faith in Jesus and the Almighty Father. Simula't simula pa nung create ng Almighty Father, punong-punog ng pagmamahal si Almighty Father. At natanggap niya tayo, kahit makasalanan tayo, natanggal ang kasalanan natin. Dahil kay Jesus Christ, nalinis tayo. Dahil kay Jesus Christ, perfect ang tingin sa atin ni Almighty Father, gaya ng tingin niya kay Jesus Christ, kasi dumidikit tayo kay Jesus Christ. Kaya perfect din ang tingin sa atin ni Almighty Father, kasi si Jesus Christ ay perfect. Kaya kung didikit tayo kay Jesus Christ, matatanggap tayo ni Almighty Father. Naintindihan niyo na? Kaya itong sa Book of Revelation, mga prophetic books, nire-reveal niya sa atin. Para alam natin, dahil family ang turing niya sa atin, mahal niya tayo, ayaw niyang tago ng kung anuman. Kaya lang hindi ni-reveal dito, seal up, no? Dito sa Book of Revelation, kasi ma-overwhelm tayo. It's for our own good. Kaya hindi ipinasabi ni Jesus Christ. Pero malalaman natin ito because hinahanap natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Kaya itinuro sa atin dito sa Book of Daniel kung ano yung mga questions na meron kayo dito sa Book of Revelation. Kingdom of Jesus Christ, it'll be forever. And so is the love of God. It'll be forever. Thank you, and God loves us all very much.